Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Halina't samahan niyo po akong kumpunihin itong iPhone 6 na tanggap ko po ngayon na ang concern po ng may-ari ay hindi raw po nagkakarga. At kapag nakakatanggap po ako ng unit na not charging, ay syempre ang una ko pong mga chinecheck ay ang charging port, charging flex at ang battery bago ako mag-proceed sa motherboard. Sa pagre-repair ay napakahalaga po na huwag po natin lalaktawan ang mga basic procedure dahil yan po ang magga-guide sa atin upang magawa ng tama ang ating mga ginagawa. At pagkatapos po natin mai-apply ang lahat ng basic procedure, ay nalaman po natin na ang main issue ay nasa mismong motherboard na po dahil wala po tayong nakukuhang 3-point-something volts sa battery terminal. Sa tagal na po natin dito sa industriya ng pagre-repair at sa dami na rin po ng nakumpuni natin na ganitong problema, ay alam na po natin kung anong piyesa ang may problema. Kaya kung makikita nyo po dito na dumiretso na po ako doon sa piyesang madalas na masira kapag not charging ang iPhone 6. Ito po yung piyesang madalas na masira sa mga iPhone 6. Kapag hindi nagcha-charge, ang tawag po ng karamihan dito ay U2IC. Pero ang tamang term po ay TriStar IC. Ang TriStar IC ay isang mahalagang bahagi ng mga iPhone at iPad na namamahala sa mga USB-related na function. Bagamat madalas po itong tawaging charging IC, pero hindi po ito direktang namamahala sa mismong pagcha-charge, kundi ito po ang tumutulong sa komunikasyon sa pagitan ng device at mga nakakabit na accessories. Ang pangunahin pong gampanin ng TriStar IC ay ang pamamahala sa USB communication. Gumaganap ang TriStar IC bilang tagapamagitan ng impormasyon mula sa USB. Pinangangasiwaan nito ang pagdaloy ng datos mula sa device papunta sa charger, computer o iba pang accessories. Nagsisilbi rin po bilang isang OVP IC o proteksyon laban sa sobrang boltahe. Pinoprotektahan ng TriStar IC ang device mula sa biglaang taas ng boltahe o hindi regular na daloy ng kuryente, lalo na kung gumagamit po tayo ng peke o mababang kalidad na charger sa ating mga iPhone. Ang mga karaniwang problema at sanhi ng pagkasira ng TriStar IC ay ang paggamit ng mumurahing o hindi certified na charger at cable. Pagcha-charge gamit ang hindi stable na power source gaya ng car charger, at ang habit nating mga Pinoy na ginagamit habang naka-charge ang ating telepono. At ang panghuli ay ang overcharging, na kahit full charge na ang unit ay hindi pa rin ito binubunot. Madalas po itong mangyari sa gabi kapag matutulog na po tayo dahil ang habit po nating mga Pinoy ay kapag inaantok na ay i-charge ang cellphone para kinabukasan ay full charge na, which is isa pong maling gawain dahil nakakasira po ito sa ating mga minamahal na telepono. Pagkatapos ko pong mapalitan ang TriStar IC, ay heto't chinecheck ko na po ulit ang unit at kung makikita po natin sa ating multimeter, ay may nare-read na po siyang 4 volts, indikasyon na nagkakarga na po itong iPhone 6 na ginagawa natin. At dahil nagkakarga na po ang ating iPhone 6, ay i-reassemble na po natin ito. Pinalitan ko na rin pala ng bagong battery ang unit. Dahil malambot na po ang luma niyang battery, pwede pa naman itong pagtiyagaan. Pero sayang naman po ang ating effort kung mabilis din malobat ang battery. Di bale na pong nabawasan ang ating kita, ang mahalaga po ay masatisfied po natin ang ating kliyente. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pa pong video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa po ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!